Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiniyak ang kahandaan para maprotektahan ang kapakanan ng mga magsasaka sakaling tumama ang sunod-sunod na bagyo. Ayon kay Pangulong Marcos, mag-aabot ng tulong ang Department of Agriculture sa mga sakahan o lupain ng mga magsasaka na kaya pang taniman, ngunit kung hindi na maaring taniman ay gagamitin na ang nakalaang subsidiya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Nagbigay katiyakan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda ang pamahalaan upang masiguro ang kapakanan ng mga magsasaka sakali maang muling tumama ang mga bagyo sa bansa. Sa ginawang pakikipagdialogo ng Pangulo sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, sinabi nitong nakalatag na ang iba't ibang sistema mula sa national government hanggang sa lokal na pamahalaan para sa pagbibigay ng kailangan tulong sa mga magsasaka sa panahon ng kalamidad. Papasok niya ang tulong ng Department of Agriculture sa mga sakahan o lupain ng mga magsasakang kaya pantamnan, pero kung hindi naman ay dito na gagamitin ang subsidiya. Ito upang makatawid sa planting season ang mga Pinoy farmers. Bukod dito, dagdag ng Pangulo ay mayroon din namang insurance coverage sa mga pananim ng ating mga magsasaka na ngayon ay mas pinalawak pa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin, nailagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA at sa hanggang sa local level ay handa na tayo. Alam na namin yung aming kailangan gawin. Inaayos na namin ang sistema. Mula sa lalawigan ng Nueva Ecija, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. State-of-the-art Rice Processing 2 Facility ipinagkaloob ng Administrasyong Marcos sa Science o sa lungsod ng Muzon sa Nueva Ecija. Layo ng naturang pasilidad na mabawasan ang naitatalang pagkalugi sa mga ani ng mga magsasaka lalo na sa Nueva Ecija. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-turnover ng national government sa Rice Processing System 2 Facility sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang Rice Processing System 2 Facility ay isang state-of-the-art rice processing system. Binubuo ito ng 1-unit multi-stage rice mill at 2 unit ng mechanical dryers. Layo ng pasilidad na ito na mabawasan ang mga nararanasan o naitatalang post-harvest losses ng mga magsasaka, partikular sa Nueva Ecija. Sa ganitong paraan, mapaiigting ang kita ng mga magsasaka habang tinitiyak ang food security sa Pilipinas. Layon rin ang pasilidad na ito na mapaigting ang kalidad at efficiency ng rice processing sa bansa. Kasabay na rin ang pagtitiyak na ang modern drying at milling facilities ay accessible para sa lahat ng magsasaka. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Magbibigay ang gobyerno ng fuel subsidy sa mga rehistradong mangingisda sa iba't ibang bayan sa bansa. Sa panayam ng programang Go Agri, sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR spokesperson Nazario Briguera na sa Fuel Assistance Program makakatanggap ang bawat mangingisda ng 3,000 pisong halaga ng fuel subsidy gamit ang access card na maaring ipakita sa mga gasolinahan na may akreditasyon. Sa mga malalayong isla ay fuel voucher naman ang maibibigay. May kabuang 75 milyong piso ang inilaan ng pamahalaan para sa nasabing programa ngayong 2025. Ito po ay para sa ating mga municipal fisher folk na magiging sakop ng programang ito. So sila po yung mga qualified beneficiaries for this fuel assistance program. At kailangan yung kanilang mga pangalan nasa database natin. Pero tuloy-tuloy naman na. So mas gusto pa nating mapabilis dahil natin makaabot talaga ito sa mga mangisda. Samantala, sinabi ni Briguera na patuloy ang BIFAR sa pag-alalay sa mga mangingisda sa West Philippine Sea, katuwang ang Philippine Coast Guard. Magkakaroon ng isang barko na maglalayag sa West Philippine Sea, lulan ang mga negosyante na magsisilbing tagabili sa mga nahuling isda, dala ang ipamamahaging fuel assistance. Ang purpose nito para yung mga mangingisda natin hindi na kailangan pang bumalik sa Pampang para magmadali para ibenta yung kanilang mga huli. Okay. Doon mismo may pwede nang bumili ng kanilang huli at ang kagandahan yung mismong barko na yon may kakayahan yon na magsagawa ng yelo maramihan. Right there and then doon mismo sa laot kailangan nalalagyan na ng yelo. Si BIFAR spokesperson Nazario Briguera. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Bumuo si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng isang interagency task force na mangunguna sa paghahanda ng hosting ng Pilipinas sa World Skills ASEAN o WS ASEAN Manila 2025. Gaganapin ito sa World Trade Center sa Pasay City sa Agosto 26 hanggang 28. Dadaluhan ito ng nasa 300 kalahok mula sa 10 bansa sa Association of Southeast Asian Nations na magpapaligsahan sa 32 skill areas. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Labor Department na pangunahan ng task force. Sa WS ASEAN 2025, ipapakita ang iba't ibang galing ng mga kabataan sa ASEAN pagdating sa technical at vocational skills. Kabilang sa larangan ng paligsahan ang Information and Communication Technology, Construction and Building Technology, Creative Arts and Fashion, Manufacturing and Engineering Technology, Social and Personal Services, at Transportation at Logistics. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Nilinaw ng Gabriela Party List Representative na ang punot dulo ng paglatag ng impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte ay ang hindi maipaliwanag kung paano ginamit ang confidential fund ng Department of Education. Sa panayam ng programang TikTok ng Bayan, sinabi ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na nais nitong questionin kung nararapat na tawaging confidential fund ang nasabing pondo na nanggaling sa pera ng taong bayan at kung saan ito ginamit. Anya, hindi sinagot ng Vice Presidente kung saan nagamit ang nasabing pondo. Dahil hindi siya uma-attend o nung umattend siya ay talagang hindi naman nagpaliwanag, no? So, ang nangyari po ay talagang hindi nagkaroon ng closure yung usapin ng confidential funds. So yan po yung pinaka-line talaga, no? Yan po yung pinaka sinasabi natin ay malaking problema, no? Kaya yan po ay isa sa mga articles of impeachment at main na article of impeachment na ipinasa ng Makabayan Bloc mula po sa Gabriela, teachers at saka ng kabataan.
Samantala, inihayag ni Brosas na may 4 ang mga nagpasa ng Articles of Impeachment. Unang nagpasa ang Akbayan, pangalawa ang Makabayan, at ikatlo ang grupo ng mga pari. Ika-4 na article ang pangkalahatan na nagsama-sama na higit sa 2/3 ng kinakailangang bilang. They returned the articles of impeachment sa Kongreso, which is sa tingin namin hindi dapat ginawa ng Senado dahil ang proceedings talaga ay magsimula na dapat. Hindi parang siya delaying tactics. Yun po ang tawag doon kasi hindi sinimulan agad yung proceedings. Pero part of the proceedings, the prosecution, actually yung prosecutor, narinig ko kung paano din sila magpaliwanag, sinabi nila na part of the proceeding pa rin yun, na kung binalik, edi sagutin, parang ganyan. Pero sa amin, sa bahagi namin, dapat hindi binalik kasi dapat sinimulan na. Si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Iginiit naman ng Kabataan Party List na obligado ang Senado na isagawa ang paglilitis hinggil sa inihain na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa panayam ng programang TikTok ng Bayan, sinabi ni Kabataan Party List Representative-elect Attorney Rene Co na nakasaad sa konstitusyon na mabibigyan ng judicial power ang Senado na litisin ang anumang inihain na impeachment complaint. Mandatoan niya ng konstitusyon at hindi lamang opsyon na isakatuparan ng Senado ang judicial power na ito. Hindi maaari anyang sabihin na natapos na ang Kongreso bilang rason para hindi ituloy ang paglilitis. Yung mga mayroon lang vested interests na gustong protektahan, yung ililitis, yung nagsasabi at nagpapaikot-ikot ng taong bayan ng gantong klaseng argument. Sa amin, may level ng betrayal of public trust, yung ginawang confidential funds abuse and misuse ni Vice President Sara. What more now na minomobilisa niya yung kanyang mga kakampi, tas yung Senado, nagpapakaduwag na hindi gawin yung inatas ng konstitusyon na dapat nilang duty. Si Kabataan Party List Representative-elect Attorney Rene Co. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang Inang Bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinawalang bisa ng korte ang pagiging alkalde ng Bamban, Tarlac ni Alice Guo. Pinabura ng Manila Regional Trial Court Branch 34 ang co-warranto petition ng Office of the Solicitor General laban kay Guo dahil walang kaduda-dudang Chinese ito dahil parehong Chino ang kanyang ama't ina. Ayon sa korte, si Guo ay hindi Pilipino kundi isang Chinese national. Samantala, walang record sa Philippine Statistics Authority o PSA ang sinasabi niyang ama't ina. Tumugma rin ang fingerprint ni Alice Guo sa fingerprint card ng isang Guo Hangping na kinumpirma ng NBI na magkapareho. Dahil dito, diskwalipikado na si Guo para hawakan ang posisyon ng alkalde sa Bamban, Tarlac at bawal na rin siyang umupo at tumakbo sa anumang posisyon sa Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Alice Guo at mga kasabwat nito dapat pa ring panagutin ng gobyerno ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Ito ay kasunod ng pasya ng Manila Regional Trial Court na nagsasabing Chinese si Guo at walang bisa ang pagiging alkalde nito sa Bamban, Tarlac. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Dapat pa rin isulong ng pamahalaan ang mga kaso laban kay Gu Huaping alias Alice Guo at panagunin ito sa mga ginawa niyang iligal na aktibidad dito sa Pilipinas. Ito ang inihayag ni Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng ruling ng Manila Regional Trial Court na nagsasabing Chinese itong si Guo at sinabing walang bisa ang pagiging alkalde nito sa Bamban, Tarlac. Ayon kay Gatchalian, ang court ruling na ito ay nagpapatunay lang ng matagal na nilang paninindigang hindi kwalipikado itong si Guo
politiko na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Binigyang diin rin ng senador na hindi dapat payagan si Guo na magmay-ari ng mga lupain sa ating bansa. Kasunod nito, hinikayat rin ni Gatchalian ang gobyerno na tugisin at panagutin ng mga tumulong at nagprotekta kay Alice Guo. Hindi na niya dapat maulit na magamit ng mga dayuhan ang ating pamahalaan para sa pansariling interes. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Muling pumayag ang 4 na kumpanya ng langis na magbigay ng diskwento para sa mga Public Utility Vehicle o PUV kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ni Department of Energy o DOE Officer in Charge Secretary Sharon Garin na piso kada litro ang diskwentong maaaring ibigay sa mga driver ng pampublikong transportasyon. Kabilang sa mga nakausap ng ahensya na magbibigay diskwento ang Petron, Caltex, Clean Fuel at Shell. Layo ng hakbang na matulungan ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan na nahihirapan dahil sa taas ng presyo ng langis. Bukod dito, sinabi ni Garin na pinag-aaralan kung maaari rin na mabigyan ng diskwento ang mga pribadong sasakyan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Mas maraming sangay ng Mercury Drug tatanggap na ng guarantee letter mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ilan sa mga nasabing sangay ay matatagpuan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalawak ng Department of Social Welfare and Development sa kanilang mga kapartner na tumatanggap ng Guarantee Letter o GL. Sa abiso ng DSWD, simula ngayong Lunes, June 30, magsisimula na rin tumanggap ng Guarantee Letter para sa tulong medikal ang karagdagang 82 sangay ng Mercury Drug. Ilan sa mga ito ang matatagpuan sa Ilocos Region, CAR, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Ayon sa DSWD, ang hakbang ay bahagi pa rin ng pinalawak na pagpapatupad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at pati na ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa ilalim nito, maaaring gamitin ng GL para sa pagbili ng gamot o pagkuha ng serbisyong medikal sa mga accredited na Mercury Drug branches, lalo na ng mga lubos na nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mga ipapasok na amyenda dapat maisapubliko sa Open BICAM ayon kay outgoing ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ito ay matapos ang naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na gawing bukas sa publiko ang deliberasyon ng pambansang pondo sa BICAM. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Gumirit si outgoing ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na maisama sa Open BICAM ang pagsasapubliko ng mga amyenda sa panukalang pambansang pondo. Ayon kay Castro, welcome ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez na gawing bukas sa publiko ang deliberasyon ng pambansang pondo sa BICAM. Ngunit hindi lang anya televised o live stream ang BICAM. Dapat anya malinaw at kompleto ang impormasyon tungkol sa lahat ng amendments at insertions na ginawa, lalo na sa mga pondong kritikal para sa serbisyong panlipunan. Dagdag naman ni incoming Congressman Antonio Tino, kailangan ng ganap na paglalahad sa publiko mula sa listahan ng mga binawas at dinagdag hanggang sa pagpapaliwanag kung bakit ito ginawa. Mungkahi pa nila na para maging lubos ng transparent ay ilabas agad ang BICAM report bago ito ratipikahan upang masuri ng publiko at civil society at isama bilang observers ang kinatawan mula sa sektor na maapektuhan ng amyenda o insertion. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones.
House Minority Leader Marcelino Libanan, suportado ang pagbubukas sa publiko kaugnay ng pagsasagawa ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa pambansang budget. Ayon kay Libanan, mahalaga ang papel ng pagsisiyasat ng publiko upang matiyak na ang mga desisyon sa pambansang pondo ay sumasalamin sa tunay na pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Ikinatuwa ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang pagiging bukas sa Speaker Martin Romualdez na bigyang access ang publiko sa mga deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa pambansang budget. Anya isa itong malaking hakbang para sa transparency at democratic accountability. Piin pa niya na mahalaga ang papel ng pagsisiyasat ng publiko upang matiyak na ang mga desisyon sa pambansang pondo ay sumasalamin sa tunay na pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. Nakasanayan na gawing closed doors o sarado sa publiko ang Bicameral Conference Committee kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Kamara at Senado ng General Appropriations Bill. Umaasa naman si Libanan na ang ganitong hakbang para sa transparency ay maisa sa batas at mapapanatili sa mga susunod na kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ng Kamara ang pagsuporta sa pagpupondo ng Valor Clinics ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kasunod ito ng paglulunsad ni Pangulong Marcos ng pilot site ng Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o Valor Clinic sa Fernando Air Base sa Lipas City, Batangas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Tiniyak ni Speaker Martin Romualdez ang buong suporta ng Kongreso para sa advokasya ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak ang access sa serbisyong pangkalusugan para sa mga veterano ng bansa, lalo na sa mga lugar sa labas ng Metro Manila. Kasunod ito ng paglulunsad ng Pangulong Marcos ng pilot site ng Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o Valor Clinic sa Fernando Air Base sa Lipas City, Batangas. Ang Valor Clinic na proyekto ng Veterans Memorial Medical Center ay may layuning tugunan ang pangangailangang medikal ng mga veterano, retiradong sundalo at kanilang mga pamilya lalo na sa mga lugar na kulang sa serbisyong pangkalusugan. Ayon sa Leyte 1st District Representative, hindi kailanman matutumbasan ang kabayanihan ng ating mga veterano at sundalo, ngunit bilang pagkilala sa kanilang napakahalagang kontribusyon sa ating bayan ay sisiguraduhin anya ng Kongreso na abot kamay ang mga serbisyong pangkalusugan, kaya naman tututukan anya nila ang alokasyon ng sapat na pondo para sa programang ito sa taunang General Appropriations Act, lalo na sa pagdinig ng National Expenditure Program para sa 2026 sa ilalim ng 20th Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagsasagawa na ang Department of Health o DOH ng psychosocial support sa mga overseas Filipino worker o OFW sa Israel na naapektuhan ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon sa DOH, nasa 60 OFWs ang sumalang sa online counseling session na pinangunahan ni Health Secretary Teodoro Herbosa. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Herbosa sa mga Pilipino sa Israel na karamay nila ang sambayan ng Pilipino at gobyerno ng Pilipinas sa mga ganitong panahon. Ayon sa DOH, plano nitong magkaroon ng kaparehong sesyon kada 2 linggo depende sa pangangailangan ng pasyente. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Maayos na nakauwi sa Pilipinas ang 6 na Pilipinong manggagawa mula Iran sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ang mga ito ang unang batch ng mga Pilipinong napabalik sa bansa dahil sa girian ng Israel at Iran. Nakatanggap ang mga umuwing manggagawa ng tulong pinansyal mula sa Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Social Welfare and Development o DSWD, habang binigyan din ito ng makakain at serbisyo medikal mula sa Airport Medical Team. Samantala, sasagutin ng OWA ang pansamantalang hotel accommodation at domestic flight ng mga ito pabalik sa kanilang mga probinsya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Pagkatapos po ng ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Balik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magtutungo naman tayo sa ating regional news para sa araw na ito. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Tuguegarao. Eco-friendly barangays sa lalawigan ng Isabela, kinilala ng pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay April Ratio. Binigbig ti provincial government dagiti most environment-friendly barangays iti probinsya ti Isabela. Kagidan ti celebration ti Philippine Environment Month ita Hunyo, 5 a barangay malipod kadagiti na dumaduma nga ili tinapagasatan iti 2024 search for the most environment-friendly barangays. Apakairamanan ti barangay San Juan Quirino kas first place, second place ti barangay San Isidro Jones, third place ti barangay Dalig Burgos, may kapat ti barangay Santo Niño Aurora ken may kalima ti barangay San Mariano Norte San Guillermo. Naamuan na dagiti napadayawan ket nangipakita tinaidumduma a commitment da para iti environmental protection karaman dagiti sustainable practices. Kabayatan na kas katulungan dagiti barangay in commitment ti Provincial Solid Waste Management Board ti panang pasayaat pa iti solid waste management practices ken environmental governance iti entero probinsya. Naipaganatgat pa iti daytoy ti panay patungpal dagiti local government units iti maymaysa nga approach para iti solid waste management. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, April. Yan ang ulat mula sa Tuguegarao. Samantala, dumako naman tayo sa Baguio. Psychosocial assistance para sa mga mapapauwing mga overseas Filipino workers na tubong Cordillera, inihanda na ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jong Munar.
Nakasagana iti Overseas Worker Welfare Administration Cordillera ang mga ipay iti psychosocial intervention kadigiti overseas Filipino worker ang mapaawid manipot pagilyan nga Israel ken Iran ken dadumapay a pagilyan sa Jay Middle East. Sigon kini Martel Dayason, Regional Director iti nasang opisina, may sa daytoy kadigiti isagana da wenno insagana da tulong para kadigiti mapaawid nga OFWs gapo iti gubat sa Jay Middle East ken iti dadumapay rason. Malaksid kadigiti mismo nga OFWs ket mabalinmat laeng nga benepisyo dagiti coming iti pamilyada ang makapaspasar iti psychosocial problem babaen iti panagturong da kadagiti provincial offices iti OWA. Iti bayit dagitoy kinuna ni Director Dayason nga ginggana iti agdama ket awan pay iti kumpirmado a Cordilleran OFW anang idanon iti panggapda nga agawid ditoy Pilipinas kas paibasar iti kaudya na monitoring ken data report manipod ti National Office iti ahensya. Inayon na ang malaksid iti psychosocial at tulong ket makaawat mat iti financial support dagiti overseas Filipino workers ang ma-repatriate. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jong. Yan ang ulat mula sa Baguio. Samantala, dumako naman tayo sa Virac. Level 3 recognition iginawad sa mga child development workers at centers sa San Andres, Catanduanes. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rosie Nieva. Nasungkit kang child development workers as in child development centers kan San Andres, Catanduanes ang level 3 recognition kang ECCD Council sa Capitol Dome, Virac, Catanduanes. Kasabay kan Child Development Workers Provincial Convention, bigtao ang level 3 recognition sa 35 CDCs San Andres kan ECCD Council como resulta kan assessment of child development workers at child development centers sa bilog na nasyon kan May 20 hanggang June 5, 2025. Ang assessment ang nabanga sa internal as in external na kung sain ang internal assessment ay pinanginutan kan Municipal Social Welfare and Development. Pagkatapos iyo ang external assessment kang ECCD Council Evaluator kung sain ang resulta ang magiging basihan sa pagbisto sa mga CDWs as in CDCs. Bigat tindiran ang nasambitan ng aktibidad kang gabos na Child Development Workers kan Catanduanes, MSWDO as in ECCD representatives. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jong mula sa Baguio. Kay Rosie mula sa Virac. Narinig po ninyo ang ulat na ating mga kasamahan mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. Mga delegado sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP National Retreat and Plenary Assembly dumating na sa Bohol. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jessa Agua Ilanan. Nahidangat na sa lalawigan sa Bohol ang mga opisyal sa Simbahang Katoliko nunot sa ipahigayong National Retreat o Plenary Assembly sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Matod ni Diocese of Tagbilaran Bishop Abet Uy, naghinahinay nagabot ang mga obispo o synodal delegates. Ana ang grupo sa lungsod sa Dawis alang sa ilang kalihukan kagiingong mahinungdanon alang sa pagpanday sa mga polisiya o aktibidad sa mga opisyal sa Simbahang Katoliko sa Pilipinas. Ato sa maong panagtapok, itakda usab ng mupili og bagong mga opisyal sa CBCP sugod sa tuig 2025. Lakip sa pilion mo ang CBCP President, Vice President, siyam ka regional representatives ug mga chairman sa matag komisyon. Ang maong mga bagong opisyal sa CBCP mag-alagad sugod Disyembre tuig 2025 ug matapos human ang duha ka tuig adto matod pa ipahigayon ang botasyon sa Diocese of Talibon sakop gihapon sa lalawigan sa Bohol. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jessa. Yan ang ulat mula sa Cebu. Samantala, dumako naman tayo sa Iloilo. Top 6 most wanted person sa Aklan, arestado na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Paul Tarosa. Arestado sang Balete Municipal Police Station kag Aklan Police Provincial Office Tracker Team ang top 6 most wanted person sa Aklan sa ginpatigayon nga operasyon sa barangay New Buswang, Calibo, Aklan. Ang suspect ginkilala nga si alias Mermer, 28 anyos, kag residente sa barangay Fulgencio, Balete, Aklan. Kaso nga murder ang ginapangatubang sang suspect. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan na arestong wanted person bungod sang pagbinuligay sang kapulisan kag mga pumuluyo. Ginpasiguro ni Brigadier General Ligan nga magapaday ng kapulisan sa paglagas sa mga nabilin nga wanted persons sa Western Visayas. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Paul. Yan ang ulat mula sa Iloilo at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Davao, Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11 at mga kinatawan ng DSWD Central Office Disaster Response Management Bureau nagsagawa ng site visit sa Project Lawa at Binhi sa Malita, Davao Occidental. Ang detalye ng balitang ito mula kay Maymay Benedicto. Nagpahigayon og tulo ka adlaw nga site visit ang Department of Social Welfare and Development 11 pinaagi sa Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation Program kaoban ang mga representante sa Disaster Response and Management Bureau sa DSWD Central Office dito sa Barangay Datu, Danwata ug Kilalag sa Malita, Davao Occidental. Subay sa pahayag sa DSWD Davao Region, gipahigayon ang maong site visit ni atong June 25 hangtod 27 diin gitutukan sa team ang pagpatuman sa local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o Project Lawa at Binhi sa naisgutan mga barangay diin tumong niini nga masusi ang gapadayon nga operasyon ug mga implementation concerns ingon man paghatag og technical assistance sa mga benepisyaryo sa proyekto. Nagpahigayon sad sila og assessment sa mga community managed vegetable garden ug mga small farm reservoir nga natukod pinaagi sa proyekto. Nagpahigayon sad sila og diskusyon labot sa mga plano alang sa pagpalapad sa abot sa proyekto pinaagi sa mga dugang inputs sama sa vegetable seedlings ug tilapia nga pulos esensyal nga panginahanglanon alang sa pagpakusog sa food security ug lokal nga oportunidad sa panginabuhian. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Maymay, mula dyan sa Davao. Samantala, dumako muna tayo sa Butuan, final leg ng pamamahagi ng sahod sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi, maayos na idinaos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga. Ang detalye na balitang ito mula kay Jocelyn Morano. Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga nakapahigayon na sa final leg sa payout para sa 650 partner beneficiaryo sa local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o ang Project Lawa at Binhi didto sa Malimuno, Surigao del Norte ug Loreto, Agusan del Sur. Matag beneficiaryo nakadawat og 7,700 pesos isip kompensasyon sa 20 ka adlawng pagtrabaho. Sa 650 ka mga beneficiaryo, 299 nagikan sa Barangay Sualo ug Santa Teresa sa Loreto, Agusan del Sur, samtang ang 350 taga Barangay Tinago, Kayawan ug Kantapoy sa Malimuno, Surigao del Norte. Sa pagkumpleto sa final payout, gihingosgan sa DSWD Caraga nga ang Project Lawa at Binhi napahimuslan sa kinatibuk-ang 7,000 ka mga partner beneficiaries sa Intero Caraga. Pero giklaro nga bisan final payout na kini, magpadayon ang DSWD Caraga mohatag og technical assistance, appeal, follow-through support para lang masigurong natutukan pag-ayo ang programa sama sa kakulangon sa pagkaon ug tubig. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jocelyn. Yan ang ulat mula sa Butuan. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, internally displaced person sa Marawi nakatanggap ng libreng gamot at iba pang serbisyong medikal mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Marawi Rehabilitation Program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Sumabang sa tano ang mga internally displaced persons o IDP sa ingad the Islamic City of Marawi na miyakakwasiran sa libre ang mga bulong. Magupad pa ng mga medical services sa makapupon sa opisina Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program o BARM MRP sa giyang kaiyamyaka pira agawi. Ayam malakya serbisyuan na bangabang sa tano sa BARM MRP na suma IDP sa tano sa giyang kaiyang mga CRS shelters ang matatago sa Barangay Ruruga Agus Proper, Marawi City. Miyaguluan sa giyang kaiyang limo kumabang sa tano IDP sa giyang kana na mialuyader pa na sumabatintikan tano ang mga doktor. Datari Dr. Hana Farina Daud, Dr. Nor Hanifa Emansyari, ago si Dr. Samsia di makatuon. Kabos sa opisina BARM MRP nagyang kaining bulala nira na programa para kung mga IDP sa pedaya kung mga la priority ang mga galba kagu programa Bangsamoro government para kung mga IDP sa Marawi at tamanimanto na din mamakaputo kuan ng mga walayran sa most affected areas anta maapong kukyatidaway korago na 2017. Ay din na malaan tapira na so kasiguraduwa alalayon mapipia. So kang bubulawasan umabang sa tano IDP si kumasa akitatagwiran ko mga shelters ay bubugay kira na gobyerno. Sa pumakataling umaamagawin na si paman mipula lang ko mga ped ang mga shelters so serbisyo iran para kukadaklan ang mga IDPs. Mula sa lungsod ng Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, mula dyan sa Iligan. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Inaasahang mananatiling pinakamabilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa buong Southeast Asia sa kabila ng epekto ng mga bagong patakaran sa taripa ng Estados Unidos at iba pang global uncertainties. Ayon kay HSBC Economist for ASEAN, Aris Dakanay, tinatayang aabot sa 5.4% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Bahagyang mas mababa sa naunang 5.6% forecast ng bangko. Anya, ito ay dahil sa mas mabagal na pag-unlad noong unang quarter ng 2025. Anya, kasama sa kanilang forecast ang posibleng 18% na reciprocal tariff mula sa Estados Unidos. Gayunpaman, may mga salik na nagpapalakas pa rin sa ekonomiya ng bansa gaya ng easing cycle ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, matatag na domestic consumption, pagbuti ng credit growth, pagtaas ng pag-aangkat ng kapital at mas mababang inflation. Habang inaasahang babagal ang pandaigdigang ekonomiya sa ikalawang kalahati ng 2025, inaasahang tataas naman ang takbo ng lokal na ekonomiya ng Pilipinas at magpapakita ng kakaibang trend kumpara sa iba. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaking ginhawa sa pananalapi ng bansa ang naitalang pagbaba ng budget deficit ng gobyerno sa 145.2 bilyong piso sa nakalipas na Mayo kumpara sa 174.9 bilyong piso na mas mababa sa parehong buwan ng nakaraang taon. Ito ay bunga ng malakas na paglago ng kita at mas maingat na paggasta ng gobyerno. Tumaas din ng 13.35% ang kabuang revenue collections para sa buwan mula 382.1 bilyong piso noong Mayo 2024 patungong 433.1 bilyong piso ngayong taon. Ang tax revenues ay umakyat sa 1.752 trillion pesos, mas mataas ng 10.49% dahil sa pinaigting na kampanya ng gobyerno sa pangongolekta ng buwis. Ang pagbabang ito sa budget deficit ay magandang indikasyon ng mas pinatibay na pananalapi ng bansa na bunga ng mahusay na koleksyon ng buwis, pinaigting na kampanya laban sa smuggling at tax evasion at mas epektibong paggasta ng gobyerno. Ang Bureau of Internal Revenue o BIR ay nakalikom ng 242.7 bilyong piso dahil sa mas mataas na corporate at personal income tax, pati na rin sa excise tax sa sigarilyo, buwis sa government securities at buwis mula sa mga bangko at financial institution. Samantala, ang koleksyon ng Bureau of Customs o BOC ay bahagyang bumaba sa 75.7 bilyong piso, pagbaba ng 6.9%, dulot ng pagbaba ng taripa sa bigas at electric vehicles. Gayunpaman, ayon sa BIR, patuloy ang BOC sa paghahanap ng paraan upang mapalakas muli ang kanilang koleksyon, habang ang non-tax o non-tax revenues ay tumaas ng higit 40% dahil sa mas mataas na dividend remittances mula sa government-owned and controlled corporations o GOCCs. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pabahay sa Pilipinas sa unang quarter ng 2025 ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Pero mas mabagal ito ng antas kumpara sa nakaraang quarter.
Ang pagtaas ay pangunahing dulot ng mas mataas na presyo ng mga ari-arian sa National Capital Region o NCR. Batay sa pinakahuling Residential Property Price Index o RPPI, ang nationwide property prices ay tumaas ng 7.6% year-on-year sa unang quarter ng 2025. Bahagyang bumaba ito mula sa 9.8% na naitala noong ika-4 na quarter ng taong 2024. Ang NCR ang nagtala ng pinakamataas na pagtaas na umabot sa 13% o 13.7%. Sa kabilang banda, 3% lamang ang pagtaas sa mga lugar sa labas ng NCR. Sa kategorya ng mga uri ng pabahay, condominium units ang may pinakamalaking ambag sa pagtaas ng presyo na may 10.6% na paglago. Habang ang mga bahay gaya ng single detached, apartments, townhouses at duplexes ay nagtala ng 4.5% na pagtaas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasa 2 hanggang 3% ang projection ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa inflation rate para sa 2025. Sa Bagong Pilipinas program, sinabi ni DepDev Undersecretary Rosemary Edelion na kanilang nakikita na matatag na o stable sa gayong estado ang inflation sa bansa sa taong ito. Ito'y sa gitna ng usapin hinggil sa pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na nakakabit sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Edelion, umaasa silang magiging stable din ang sitwasyon sa Middle East at sa katunayan ay napabalita na din namang magkakaroon ng rollback sa mga susunod na linggo. Umaasa din ng DepDev official na magtutuloy-tuloy rin ang pag-stabilize sa merkado ng mga pangunahing bilihin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas nitong Lunes, ika-30 ng Hunyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 56 na piso at 58 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 na piso at 35 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 89 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 21 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 68 sentimo. Nasa 66 na piso at 38 sentimo ang euro, 41 piso at 34 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 9 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Welcome back to school, dear students. Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons, new classmates, at new challenges. We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies. At sama-sama tayo sa Bayang Bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Kinapos si Filipina tennis star Alex Ayala sa kanyang pagtatangkang kunin ang kanyang unang titulo sa Women's Tennis Association o WTA. Binigay ni Ayala ang lahat subalit hindi pa rin sapat para pabagsakin si Maya Joint ng Australia kung saan natalo ito sa score na 4-6, 6-1 at 6-7 sa 2025 Eastbourne Open Finals na ginanap sa United Kingdom. Dahil sa talo, hindi ibinigay ng 19 anyos na si Joint ang kauna-unahang korona sa WTA Tour sana ng Filipina tennis star, habang ito naman ang ikalawang profesional na titulo ni Joint kasunod ng kanyang panalo sa Morocco Open Clay Court noong Mayo. Gayunpaman, makasaysayan pa rin ito para kay Ayala dahil siya ang kauna-unahang Pilipino na nakaabot ng finals ng WTA. Samantala, dahil sa kanyang magandang laro sa Eastbourne Open, umangat sa world number 56 na si Ayala, ang kanyang pinakamataas na ranking. Inilabas ang pinakahuling ranking nitong linggo sa pagtatapos ng Eastbourne Open at bago magbukas ang Wimbledon Tournament itong Lunes. Tumalon ng 18 pwesto si Ayala mula sa kanyang dating number 74 pagkaraang umabot ng finals ng Eastbourne Open. Susunod para kay Ayala ay ang Wimbledon kung saan makakatapat niya ang defending champion na si Barbora Krejcikova ng Czech Republic sa main draw ngayong Lunes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umasa ang Barangay Ginebra sa mainit na kamay ni RJ Abarientos sa fourth quarter para makumpleto ang 100-90 panalo laban sa San Miguel sa Game 3 ng PBA Season 49 Philippine Cup na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong linggo. Sumiklab ang 25 anyos na gwardya para sa 18 puntos sa fourth quarter para makabalik ang Gin Kings at kunin ng panalo para sa 2-1 abante sa kanilang serye. Nagtapos na may game high 24 na puntos si Abarientos kasama pa ang 9 na rebounds at 8 assists para bumawi sa mga malamyan niyang laro sa huling dalawang laban ng Gin Kings. 2 puntos lamang ang nagawa ni Abarientos sa 73-71 panalo sa Game 1 at 7 puntos lamang sa Game 2 kung saan natalo ang Ginebra sa San Miguel 100-83. Hindi naman nagkulang sa suporta si Abarientos mula sa kanyang teammates kung saan nakapag-ambag si Jamie Malonzo ng 20 puntos, 7 rebounds at 3 steals, habang sina Japeth Aguilar at Scotty Thompson ay nagdagdag ng 18 at 16 na puntos ayon sa pagkakasunod. Sa isa pang semifinals matchup, bumawi si Anton Asisio sa malamyang performance sa first half kung saan nag-init ito sa second half para manduhan ang rain or shine sa isang kumbinsidong 107-86 panalo laban sa Token Tech sa Game 3 ng kanilang serye. Walang halos pagkakamali ang Elasto Painters habang sinasamantala ang pagkawala ni RR Pogoy para kunin ang panalo kung saan nangunguna pa din ang tropang 5G ng may 2-1 baraha.
Nakagawa lamang ng 3 puntos si Asisio sa unang 2 quarter, subalit nagliyap sa second half kung saan nakagawa ito ng 14 na puntos sa third quarter para ibigay ang 84-57 abante para sa rain or shine patungo sa fourth period. Nagtapos si Asisio ng may 24 na puntos na may 4 na 3-pointer, sahog pa ang 6 na assist at 1 rebound, habang sina Kylan Chongson at Keith Datu ay nagtapos na may 16 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkaraan ang kanilang makasaysayang pagkopo ng silver medal sa 2025 AVC Women's Volleyball Nations Cup, bigo muli ang Alas Pilipinas na talunin ang Vietnam sa pagbubukas ng VTV Cup 2025 nitong linggo, 20-25, 21-25 at 21-25 na ginanap sa lalawigan ng Vinh Phuc. Pagkatapos ibigay ang unang 2 set sa Vietnam, naitabla ng Alas 15-all ang score sa third set bago nakagawa ng 3 mabilis na puntos ang Vietnam para kunin ang abanse. Nakagawa naman ng puntos si MJ Phillips para sa Alas, subalit sinagot ito ng back-to-back points ni Tran Thi Thanh Thuy. Bago tuluyang matalo, ipinakita naman ng mga De La Salle University Lady Spikers na sina Alea Malaluan at Leila Cruz ang kanilang lakas para makapagrehistro ng mga puntos para sa Alas. Susunod sa asignatura ng Alas sa Pool A ay ang Sichuan Wolyangchun ng China na nakatakdang gawin sa ngayong Lunes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinatunayan ni Lian de Guzman na ang kanyang ipinakita sa kanyang debut para sa NX-LED ay hindi tsamba lamang, kung saan pinangunahan niya muli ang koponan para gulantangin ang Chocomucho 25-20, 26-28, 27-25 at 25-22 sa Premier Volleyball League o PVL on Tour nitong linggo na ginanap sa Batangas City. Lumiyab ang star rookie ng 24 na puntos galing sa 20 attacks, 3 service aces at 1 block. Sahog pa ang 9 na excellent digs at 12 excellent receptions, kung saan mainit na sinimulan ng Chameleons ang kanilang kampanya na may 2-0 record. Bumagsak naman sa 1-1 baraha ang Flying Titans. 1 block kay De Guzman mula kay veteran Chocomucho spiker Honey Rose Tubino ang nagbigay ng 22-21 abante para sa Flying Titans sa 4th set. Subalit kapos ang serve ni Aduke Agonsanya at gumawa pa ng 3 puntos ang NX-LED para tapusin ang laban. Kakagaling lamang ng NX-LED sa isang sorpresang panalo laban sa reigning All-Filipino Conference champion Petrogas nitong Sabado. Malaki din ang nagawa ni team captain Chara Permentilla, kung saan nakalikom ito ng 19 na puntos mula sa 15 attacks, 3 blocks at 1 service ace, habang nag-ambag si Jovelyn Fernandez ng 14 na markers. Samantala, nakabawi naman ang Petrogas mula sa kanilang pighati na 5 set na pagkatalo sa NX-LED sa pamamagitan ng 25-23, 25-21, 26-24 panalo kontra Galleries. Dahil sa panalo, may 1-1 record na ang Angels, habang wala pa ring panalo ang High Risers sa Pool A na may 0-2 baraha. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita,
tinapos ni ZJ Etule ang paghahabol ng San Beda University para kunin ang manipis na 73-72 panalo kontra Mapua University sa 18th PhilOil Eco-Oil Preseason Cup. Nakagawa ng puntos ang 6'5" wingman mula sa offensive rebound at assist galing kay veteran Yukian Andrada para ibigay sa San Beda ang 73-71 bentahe, may 23 segundo na lamang ang nalalabi sa laban. Kahit hindi naipasok ni Itule ang kanyang mga free throw, sapat na ito para masabotahe ng Red Lions ang panalo dahil na din sa pagkamintis ni Clint Escamis sa kanyang desperadong three-pointer. Pinangunahan ni Andrada ang opensa sa nagawa nitong 16 na puntos, kasama pa ang 6 na rebounds, 2 assists at 2 steals, habang sina Jomel Puno at Agjanti Miller ay nakapagtala ng 14 at 13 markers ayon sa pagkakasunod para mapaganda ang record ng Red Lions sa 2-3. Nagtapos naman na may 11 puntos, 2 rebounds at 2 assists si Etule sa loob lamang ng 14 na minutong aksyon. Umasa naman ang Cardinals kay Cyril Gonzalez na nagtapos na may 23 puntos at kay Joe Galupa na nakagawa ng 13 puntos para sa 4-4 baraha ng koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang iyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. May ilang fanay si Catherine Bernardo na nakapagsabi o nakapagbulong-bulong sa ating mga kamosa sa entertainment press na nasa isang event ang kapamilya actress sa Pasay City nitong Sabado para sa isang produkto na kanyang ine-endorso. Pero after the event ay uwi agad-agad itong si Kath. Nagtataka naman ang ating mga kamosa dyan dahil meron palang ginaganap na awarding ng Guillermo Mendoza Memorial Foundation na ginanap naman sa Makati City. Si Catherine ang itinanghal pala na phenomenal box office queen of Philippine cinema habang ang kanyang katandem sa Kath din na si Alden Richards naman ang phenomenal box office king of Philippine cinema dahil nga sa success sa takilya ng pelikula nilang Hello, Love Again.
napansin ng ilang nakadalo sa naturang awarding ceremony na hindi raw binanggit ni Alden si Catherine sa kanyang acceptance speech. Sabi nga ni Alden, quote and unquote, "Alam niyo po, ever since I was able to do the first Hello Love franchise, minsan hindi pa rin po ako makapaniwala na it became a part of history when it comes to the Philippine cinema. And given the opportunity to do the sequel for Hello Love franchise, we were bit skeptical po because of what's happening in the Philippine cinema industry is somehow local films are very much struggling even up to this point. And naniniwala po kasi ako na for our local Philippine cinema to foster, we really need help from everyone. The government, the producers po, the actors. We gotta have common voice po para maiangat po natin ang local Philippine cinema again. With this recognition po tonight, I hope that hindi po mapagod ang mga producer, ang mga gumagawa po ng pelikulang Pilipino para makapag-produce at makagawa ng mga kalidad na proyekto para po sa mga manonood nating Filipino here and abroad. And of course, to Star Cinema, to GMA Pictures po, to GMA Entertainment, ABS-CBN, to everyone who's instrumental for the fruition of Hello Love Again. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, hindi na bago kay Noel Comia Jr. ang makakuha ng acting award dahil kahit bago pa lamang siya sa industriya, ay may mga nakapansin sa kanyang talent. Noong taong 2017, 13 years old pa lang si Noel nang manalo siya ng Best Actor Award sa Cinemalaya para sa pelikulang Kiko Boksingero. Siya pa rin ang pinakabatang nanalo ng Best Actor Award sa naturang Independent Film Festival. Ngayong taon naman, napalanunan ni Noel ang Best Supporting Actor Award sa Manila International Film Festival o MIFF na ginanap noong nakaraang Marso sa Los Angeles, California, US of A. Ang acting award ay para naman sa pagganap niya bilang Herbert sa musical film na Song of the Fireflies. Nakausap syempre ng ating mga kamosa sa Entertainment Press si Noel sa advance screening ng Song of the Fireflies. Dito nga ikinuwento niya kung bakit hindi niya personal na natanggap ang Best Supporting Actor Award niya sa Hollywood. Quote and unquote, "Naiwan po ako sa Philippines. Nag-shooting po ako noon for another TV series sa Baguio. Yan ang simula ng Star Magic Artist." Aniya, nakikibalita na lang siya sa cast and crew ng Song of the Fireflies na dumalo sa MIFF. Nandun ang direktor na si King Palisok, ang producer na si Girly Rodis at ang mga bida ng pelikula na si Rachel Alejandro at si Morissette. Pagpapatuloy ni Noel, quote and unquote, "Mahina po yung signal noon, pa on-off po yung signal. Biglang may pumasok sa akin, nag-message, si Kuya Dave, yung husband po ni Ate Morissette. Sabi niya sa akin, 'Congrats dude!' Sabi ko, 'Saan?' Tapos nakita ko may trophy." Hindi raw inaasahan ng young actor na makakuha ng award para sa Song of the Fireflies. Quote and unquote, "Honestly, hindi ko po in-expect talaga na marerecognize yung performance ko for Herbert because in my head, nung nagawa ko po yung film na ito, I let go of anything na magiging technical. Kasi nagkaroon po ako ng habit na parang nagiging technical na ako." Saad niya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, fourth runner-up naman sa ikasiyam na Mr. Supranational ang Philippine representative at civil engineer na si Kenneth Kabungkal. Ayan, kung ating matatandaan ay third runner-up naman dun sa Miss Supranational ang ating pambato na si Tara Valencia. Pero balik tayo kay Kenneth ha. Naganap ang gabi ng koronasyon nga ng ikasiyam na Mr. Supranational nitong Sabado sa Poland. Isang araw
araw ito matapos nga yung 16th, ikalabing-anim na Miss Supranational, kung saan nga naging third runner-up ito nga si Tara. Tungkol sa greatest source of inspiration naman sa buhay, ang tanong kay Kenneth sa Q&A segment ng Mr. Supranational, at ang kanyang mga magulang ang sagot niya. Quote and unquote, "Oh, that's simple. My parents are both fish vendors, and one of the reasons why I am standing here and working so hard is because I want to build them a better future. And I know that someday I can build their future house and everything that they want, and I hope that someday I can make them proud." Hindi na naging baguhan ito si Kenneth sa pagsali sa International Male Beauty Pageants dahil siya ang naging kinatawan ng Pilipinas sa ika-6 na Man of the World. Si Sergio Alejandro Azuaga naman ng Venezuela ang nagwagi na ika-6 na Man of the World title, At si Kenneth yung first runner-up niya. Si Swan Lavin naman ang appointed candidate ng Mr. National France Organization, at siya ang nanalong ika-9 na Mr. Supranational. Ayun nga, kapalaran nitong si Swan na iuwi ang corona dahil ipinalit lamang siya kay Jeremy Canizares. Si Canizares nga o si Jeremy ang nanalong Mr. Supranational France noong Abril, pero ibinalik niya ang titulo sa Mr. National France Organization dahil sa trabahong kanyang napili. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan, at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasama natin na nag-ulat para sa ating mga segmento, para sa ating Balitang Negosyo at Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa Balitang Showbiz kay Steph Vicente, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.